Hello, magandang buhay sa lahat. Hi mga nay, hi mga mi, hi sa aking mga viewers. Ito na nga po pala yung araw ng aming hinihintay, ang araw ng kapistahan dito sa Bicol. Ngayon po ay makikipagpiesta kami doon sa bahay ng aking kapatid dahil kami ay naimbitahan niya. Tara mga nay, tara mga mi. Nandito na nga kami sa may sentro. Bali naglakad na nga lang kami dito ni Beth kasi hindi na nga pwedeng pumasok dito ang mga sasakyan, mga tricycle at saka jeep. At sobrang traffic na nga talaga dito dahil marami na nga mga taong nagdadagsaan dito. Marami na pang gustong manood din para sa pag-procession mamayang hapon ni Inang Berhen Piña Francia. Sinarado na nga yung daan hanggang dito sa may tulay kasi dito nga idadaan si Inang Berhen. Kung makikita nyo po maraming tao na nga dyan, mga naglalakad. Tapos kung may makikita po kayo dyan ng mga bangka, yung mga banggang iyan, yan po yung sasama doon sa paghatid ni Inang Berhen papuntang Basilica. Kukunin po kasi siya doon sa simbahan ng katedral tapos ipoprosesyon siya dito sa may sentro ng Naga. Tapos diyan po siya idadaan, diyan po siya isasakay sa may bangka. So iyan po yung tradisyonal na kapistahan dito sa Naga. Marami nga din po napunta dito ng mga turista na galing pa ng iba-ibang lugar sa Bicol at meron din po sa mga galing sa Manila. Sa tuwing kapistahan nga dito sa Bicol ay marami nga rin pong dumadayo. 1 week po kasing ginaganap dito ang piyesta. So marami din po mga program, marami din mga mapapanood sa tuwing piyesta dito. Merong civic parade, merong military parade at meron din yung mga artista rin na pumupunta dito. Kaya masaya po dito ang kapiestahan ng Bicol. Makikita nyo nga po, ayan, maraming tao, mga taga iba-ibang lugar po yan. At meron mo talaga dyan mga deboto, makikita nyo. Ayan, bali yan po ay mga panata na rin ng iba na tatuwing kapiestahan dito ay talagang nagbubuya, tinatawag buyadores po yun. So ito po, papunta na nga po tayo doon sa bahay ng aking kapatid. At makikita nyo rin po dito, dagsa rin yung mga prutas dito, yung mga lansones, rambutan at mga dalangita. So sa tuwing pong kapistahan dito at kabuwanan ng September, yan din po yung mga prutas na dumadagsa dito. Yan yung lumalabas talaga mga prutas, yung seasonal ba tinatawag. Pag ganyan din po na dumadagsa yung mga prutas, mura na rin po yung binibenta nila. Kaya pakyaw-pakyaw po ang pagbebenta nila dyan dahil marami rin mga tao ang bumibili. Ayan, malapit na nga po kami sa bahay ng aking kapatid at talaga nilakad na lang namin yan ni Bella. Marami na nga din pong tao dyan, yung iba mga nakikipiesta nga rin talaga, mga kumakain. Maamoy mo na rin yung mga luto nila. Naku, talagang nandito na nga po kami sa bahay ng aking kapatid. So ito pong katabi ko yung nasa likod ay kapatid ko rin po siya. Bali sila po ay nauna na pumunta dito. Hindi na po kami sumabay kasi sobrang traffic na nga po. Kaya nauna na sila pumunta dito. Kasama niya din po yung mga anak niya, tapos yung apo niya. So ayun po nga palang ayan po, yung mga dalaga dyan ay mga pamangkin ko din po. Anak po siya ng kapatid ko nakatira dito. First time ko din naman po pala makipagpiesta dito sa aking kapatid. Hindi naman talaga ako actually nakikipagpiesta sa ibang lugar. Ngayon lang po ako nakipagpiesta dahil nga ngayon kami niya inimbitahan. So makikita nyo, ayan, mga nay, mga mi, ayan na po ang kanilang handa. O diba, ang sarap ng kanilang mga handa. So kakain na nga po kami dyan. Yummy! Yummy! Ay, si Kuchilyo! Yummy! Yummy! Pagkikipit. Yan, sumandok na nga po ako niya. Tapos ito po, bali unti-unti lang muna yung aking pagsandok ng pagkain para naman hindi tayo mahalata. Buti na nga lang po tapos na ako sa pagda-diet ko niyan. O diba, saktong-sakto ng piyesta. Makakakain ko na rin yung mga hindi ko nakakakain. Naku, ang sarap. Ayan, sinubuan ko na rin dyan ang aking anak. Ano yan, lumpia? Bakit na, bibi?
Ah. Ika, kamundua. Gawin na ka mo ano? Lumpia. Tapos na nga din kami kumain dyan mga nay. So eto, syempre pag may piyestahan, merong handaan at meron din pa Sharon, o diba? Nabusog na kami, meron pa kami pa take out. Bali binigyan pa kami na aking hipag ng take out. May Sharon yan o. Muray ice cream bagay yan o. Pagkatapos nga po namin kumain ay pumunta din kami ulit sa sentro kasi manonood kami ng prosesyon ni Ina at gustong gusto ko rin na makita si Ina, kaya pumunta kami dyan sa may bali pumuesto kami dyan sa may taas ng market, doon sa may likuran ng tindahan ng mga isdaan. Makikita nyo nga po dyan, sobrang tao na po nga talaga at sobrang siksikan na yung mga nanonood na gusto makita si Ina. So ganyan po talaga dito pag fiesta. Ito po yung traditional dito sa amin. Pag bubuya, yung mga debutante, yung mga nagpapanata, ay makikita nyo po sila dyan lahat. Dumating na nga po dyan si Ina at na sila, yung bang nagtatawagan na sila ng Viva la Virgen, kasi nakikita na po namin talaga dyan si Ina. Bali hindi po masyadong makita dyan sa aking video kasi medyo maraming tao saka yung mga payong nakaharang, kaya hindi pa ako umalis dyan, matagal pa akong naghintay kasi umuulan na nga dyan, kaya kahit umuulan ay hindi pa nga ako umalis dyan kasi gustong-gusto ko talaga makita si Ina. Kasi iba talaga pag ang pakiramdam na makita, masulyapan mo yung deboto, yung imahe ni Ina. Kasi sa aming paniniwala po, sa aming mga Katoliko, ang makita si Ina ay napaka-milagroso po kasi yung makita siya. Kasi nung panahon talaga naniniwala noon na pag may mga sakit ay gumagaling pag nakikita si Inang Berhen, yung imahe po niya. Kaya kami mga Katoliko, kami mga Bicolano ay talagang masaya pag nakikita ang imahe ng Inang Berhen. Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro. Yan po ang sigaw namin mga taga Bicol kasi naniniwala po talaga kami sa kanya mga milagro.